Apokalipsis, Kabanata 15. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos, at ang awit ng Kordero na sinasabi, "Mga dakila at kagilagilalas ang inyong mga gawa, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal. Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at ang santuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. At sa santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. At napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, at sinuman ay hindi nakapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Apokalipsis, Kabanata 16. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo, na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo, at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "Matuwid ka, na ngayon at nang nakaraan, O banal, sapagkat humatol ka na gayon, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila." At narinig ko ang dambana na nagsasabi, "Oo, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol." At ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. At ibinuhos ng ika-5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatnat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap,
at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig na ito upang mahanda ang daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad, at nakita nila ang kanyang kahihiyan, at tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ika-7 ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na," at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kapagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking graniso na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki.